Hi guys, good morning. Welcome to my new video tutorial sa Nix channel. Today guys, mag-share ako ng isang video tutorial about sa Adobe Premiere Pro. Kasi maraming mga viewers at saka mga YouTubers na nagtatanong dito, yung mga mostly do sa mga bagong YouTubers at saka viewers na first time pa lang gumamit ng Adobe Premiere Pro. Actually, itong procedures na to sa Adobe Premiere Pro, madali lang siya. Pero kung first time ka gagamit ng software ng Adobe Premiere Pro, hindi mo siya makikita. So, ang ginawa ko, for the first time, ginawa ko, instead na mag-tutorial ako sa mismong software, matagal-tagal yun, magsa-search ka pa. Medyo maguguluhan ka pa kasi sa sobrang dami ng settings at saka tutorial. Ginawa ko, nag-research na lang ako sa YouTube. Nanood ako ng mga video nila, yung mga YouTubers dyan, yung mga professional na gumagamit ng software na to. Ginawa ko, pinanood ko lang yung mga video nila. At the same time na nakakatulong ako sa kanila, nag-review ako, nagsa-subscribe ako, nagla-like ako. Kaya ganun ang ginawa ko sa first time. So, before tayo magpunta sa ating video tutorial guys, nais ko lang sabihin sana na huwag niyo kalimutan mag-likes and subscribes at paki-click niyo rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod kong video. So guys, ganun na. So, punta na tayo sa may actual video. Tuturo ko sa inyo. Sige. So guys, kung makikita nyo, nandito na tayo sa Adobe Premiere Pro na software. Ngayon, mag-export tayo ng file na gagawin nating example kung paano mag-export. So ngayon, turo ko muna sa inyo yung sequence ng kung paano mag-import. Kasi meron siyang 4 na widgets dito guys. Meron siyang 4 yan 1, 2, 3, 4. So, first, punta muna tayo sa first sequence sa media browser kung saan tayo mag-import ng mga files para ma-edit natin at ma-export natin. Pangalawa, sa source widgets. Itong source widgets, dito nyo makikita yung file nyo na siniselect nyo sa media browser. Dito nyo rin ititrim yung mga file na yun para ma-import nyo rito sa may timeline. So pangatlo, yung timeline. Yung timeline, dito nyo i-assembly yung mga elements, yung mga file nyo na gusto nyo gawin, kung gusto nyo magpaganda ng mga video nyo, dito nyo gagawin. Tapos itong pang-apat, yung 4 na widget, yung program widget or program sequence, dito, connected siya sa timeline. Kung ano yung gagawin nyo rito, connected siya rito. So pag pinlay nyo yung ginagawa nyo rito, mag-a-appear yun dito. Ito na yung actual na mag-show sa video nyo. So, yung pinaka-finished product ng video na i-upload nyo sa YouTube. So ngayon, mag-import tayo. Punta muna tayo sa first sequence. Import tayo dito sa media browser. So right-click. So ngayon, kukunin natin guys yung mga elements natin, yung mga file natin para ma-import, para ma-edit o ma-import, tsaka ma-export. So, makikita nyo guys, may mga file na ako dito. I-control ko lang to kasi 4 siyang file. So, una, 1, 2, 3, 4. So, open. So, makikita nyo, nag-export na siya rito. Nag-import na siya rito. Ngayon, ito-double click natin to para mag-appear siya sa source widgets. Every time na mag-double click kayo rito, mag-appear siya sa source widgets. At dito, pwede nyo ring i-trim dito yung video o ka-capture din nyo, i-import nyo rito. Pwede nyo i-trim dito. Halimbawa, for example, kukuha lang tayo ng party ng video na to or ng file na to. Kukuha lang tayo ng kapirasong party. Paano mag-trim? So nakita nyo yung bar na to, ito yung nag-move. So para medyo laki na ng konti. So ngayon, magtitrim tayo. Ipi-play mo yung file. Yan, nag-run siya. Ngayon, kukuha tayo ngayon ng titrim natin siya. So,
click nyo lang tong mark in. So, nandun siya. Tapos, drag nyo tong button na to kung hanggang saan nyo lang siya kukuhain. Tapos, mark out. So, ito na yung nakuha yung part. So, ngayon dito, mamimili lang kayo kung anong gusto nyo kuhain. Kung halimbawa, gusto nyo lang video, kung gusto nyo ng sounds, pwede nyo kuhain. Kung gusto nyo parehas kuhain, i-click nyo rito at saka i-drag nyo lang dun sa may timeline. So, kung ang gusto ko lang ay video, itong video, nakikita nyo to, i-drag nyo rito sa timeline. So, ito na nga yung guys. Ito na yung video ng first file ko. So, nag-appear din siya sa dito sa may program widgets. So, ngayon, isi-set lang natin siya ng at least 10 seconds. 10 seconds. Okay. So, papalitin na lang natin siya. Paano palitin to, guys? Ano nyo na lang to. I-adjust nyo lang ganyan. Yung bar sa baba. Para hindi masyado siyang mahaba. Para madali kayong mag-edit. So, nandiyan na siya ngayon. So, kukuha tayo ng susunod na file. Ito. I-drag uli natin siya. Capture na. Kuhain natin yung video. Dito. Pwede nyo rin pagbalik-balik na rin guys. For example, kuhain nyo to. Unahin nyo to. Yan. So ngayon, meron na tayong dalawang file na na-import. So, pagdudugsongin natin siya. Pero, maganda, lalagyan muna natin siya ng fade in para medyo magandang i-represent yung video nyo. So, gagawin nyo, click nyo, then right-click, apply default transition. Tapos, dito naman sa huli, ganun din, click, right-click, apply default transition. So, ganun din gagawin natin sa isang file. So guys, ito basic lang to na pag-i-edit tsaka pag-i-create ng basic lang siya. So, i-run natin kung ano magiging itsura. Makikita nyo sa program source. So nakita nyo, nagpi-fade in, fade out siya. Okay. Ngayon, dadagdag ulit tayo ng file. So ito naman, kukuhain ko ulit siya. So, i-fade in, fade out ulit natin siya. Fade out. Tapos, magdadagdag ulit ako ng isang file. Pinakalas na file. Iba-iba siyang file. Drag and drop ulit natin. Same time pa rin. Same pa rin. Default transition natin. In and out. So, iyan na natin siya. Idikit na natin siya. Idugsong na natin siya. So, ngayon guys, ginagawa ko dito, ito yung pinaka-basic na format. Pero ang ginagawa ko rito, ilalagay ko siya sa ibabaw. Pwede kayong maglagay dito kasi ito yung video track. Meron tayong 3 video track, tapos 3 audio track sa baba. So ngayon, pwede tayong magdagdag ng audio track kasi 4 to eh. 3 lang, pwede tayong magdagdag ng video track kasi 4 yung file natin dito. 3 lang yung video track ko rito. So mag-add tayo. I-right click nyo lang dito, tapos add track. So magiging 4 na siya, kung makikita nyo. So ngayon gagawin ko rito guys, ilalagay ko itong mga file na to sa iba-ibang track. So, lalagay ko dito sa pangatlo to. Lalagay ko ito sa pang-4. Yan. Mostly ganito yung ginagawa ko kasi para magkaroon siya ng space dito sa ilalim kung meron pa kayong gustong idagdag na effects o clips o sequence video, sequence picture, pwede kayong maglagay dito.
Pero ganun pa rin ang kakalabasan niyan. Straight din yan. So, i-play natin. Tingnan natin. Kailangan, hindi natin na default transition dito. Default transition natin to. So, play. Tsaka dito. Play. Diba maganda yung smooth yung pagkakapasok ng file. Nagpi-fade in, fade out siya. So, yun yung maganda rin sa mga video nyo para nagpapaganda at nagpapaano. Hindi yung bigla na lang papasok yung panibagong files. So ngayon, okay na yung natin, yung video file natin. Ngayon, lagyan natin ng clips, lagyan natin ng sounds. Okay? Punta ulit sa file nyo. Mag-browse ulit tayo. So, my clips. Tayo lang natin guys kasi medyo siya. So, ito. Import ko na siya guys. So, ito yung clips. Ito yung sounds clips natin na pwede natin i-edit. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo guys, pwede natin i-trim dito. Pwede natin kuhain ng yung gusto nating part ng movie o tunog. So, ngayon, lilitan lang natin to para makita natin yung kung paano tayo mag-trim. By clicking dito sa bar na to. So ngayon, i-play natin yung song. Sweet baby, your sex has meaning. No, this time you stay till the morning. Sweet baby, your sex has meaning. So, i-trim na natin siya guys. Ito yung gagamitin ko. Ito lang yung gagamitin kong sound sa sa video natin. So mark in tayo dito, mark in, tapos drag natin yung mark kung hanggang saan lang natin gustong kuhain. So mark out. So ayan na, ito na yung ngayon, sounds lang yung kuha natin dyan kasi sounds lang siya. So, drag nyo yung audio only dito sa baba ng mga elements nyo. Sa first track ng audio. Hindi nyo siya pwedeng ilagay sa video track. Sa audio track lang siya. So, i-drag nyo, pahabain nyo hanggang dun sa may katapat ng kailangan trim ko kailangan pantayan. Yan. So, habang nag-slide yung video nyo, nagtumutunog siya hanggang sa ulit. So, i-play natin. Ganun din, i-default transition din natin siya. Right-click, apply, tapos right-click, default transition, out. So, play natin. Diba? Makikita nyo guys, smooth siya. Magkakapasok niya. No, this time you stay till the morning. Every day's and vanilla ice cream. So ngayon, guys, okay na yung natin, files natin. Mag-e-export na tayo. Ito yung pinaka-topic ng tutorial na to Kaya guys, standby lang kayo. Hanggat maaari, panoorin nyo hanggang sa huli para matutunan nyo. So ito na nga yung main topic ng ating video tutorial. So ngayon, kung gawa na okay na yung file nyo, mag-export na tayo. Ano ba yung export? Ang export kasi yun yung
kung paano mag-create ng file at paano nyo i-upload sa social media platform nyo. Kasi normally sa mga sa mga normal na software, pwede ka lang simple lang katulad nito, file, save o save as. Dito kasi pag ginamit mo to, magsisave lang siya sa PC nyo. Pero hindi nyo siya pwedeng i-upload sa mga social media platform. Kasi ano siya Adobe Premiere Pro siya na file. So ngayon, hindi ganyan pag-export. Ngayon, kung okay na tong file nyo, guys, i-trim muna natin siya. Siguradahin natin trim natin siya para smooth yung pasok. Pag trim nito, i-point nyo siya sa mismong intro ng file. Yan. Tapos, pindutin nyo lang yung sa keyboard yung I, ibig sabihin in. So, yan, mag-react yung timeline. So, ngayon, drag nyo ulit dito sa may pinakadulo para trim yung pagkakapasok ng video niya. Para maganda yun. Para smooth yung pagkakapasok ng video niya. Pag nandito na tayo, i-press natin sa keyboard yung out. In and out. So, ayan na trim na yung video. So, yun na talaga yung smooth na gagawin niyang file at i-export niya. So, ngayon, okay na. Na-trim na natin. So, punta na tayo sa export. So, makikita nyo guys sa taas, file. Punta kayo sa file, export, media. Tayo lang natin guys. So, nandito na tayo sa export setting. Kung makikita nyo guys dito, H2.64. H2.64. Itong format na to, ito na yung pinakamagandang format ng Adobe Premiere Pro. Ito na talagang ginagamit nila, maganda. Pero maraming option dito para sa mga pro na nakakaalam nito. Pero normally, ito na talagang ginagamit nila. Tapos, i-ibahin lang natin dito sa present. For example, makikita nyo maraming option dito. Meron ditong Facebook, 1.180 megapixel, 72 megapixel. Depende sa sa spec ng laptop nyo or ng PC nyo. Depende kung gaano kataas yung resolution ng PC nyo o ano. So ngayon, gagawin natin, mag-upload tayo sa YouTube. So makikita nyo dito sa baba, YouTube. Meron niyang 480 megapixel, 72 megapixel, 180 megapixel, meron din siyang Ultra 4K. So ngayon, medyo mababa lang yung spec ng PC ko. Nasa lang ako 1080 megapixel tayo sa Full HD. So click natin to. Sige lang guys, bumalik lang tayo sa export, media. So, nakikita nyo, ito na, naka-assign na yung present at saka format. Kompleto na. Ito na rin yung file na i-export natin, yung tinrim natin kanina. So, ang gagawin natin, export. Nakikita nyo itong button sa baba, sa right side, export. Yan. Nag-encoding na siya, nag-create na siya ng file nyo, yung file na ginawa nyo. Kung sinave nyo lang siya dito, hindi siya makikreate ng file at hindi mo siya pwedeng i-upload sa kahit na ano pang social media platform. So ngayon, nagkikreate na siya. Antayin lang natin. So nakita nyo tapos na guys. Titignan natin ngayon kung nasaan yung file. Depende kung saan nyo inassign. So akin kasi inassign ko sa desktop. Ito, may export. Meron siyang Adobe Premiere Pro na file. Tapos meron siyang MP4 na file. So, ang MP4 ang kailangan natin para makapag-upload tayo sa lahat ng social media platform. So, click natin.
So makita nyo guys, ayun yung ginawa natin. Simple opening video ng video. Nakita nyo, smooth ang mga pasok. Every day's vanilla ice cream. More than just one. So yun nga guys, kung may natutunan kayo sa video tutorial na to, huwag nyo sanang kalimutan mag-likes and subscribe sa channel ko, ang Mix Channel. At huwag nyo na rin kalimutang i-click yung notification bell para ma-notify pa kayo sa susunod kong mga video. So guys, thank you. See you in the next video. Thank you guys.